Hi Kuya Dax. I'm one of your solid supporters. I'm Easy Kian. Pero Kian na lang po for short. 22 na po ako ngayon. Palagi po ako nakikinig sa mga upload mong kwento. Nung una hindi ko ina-expect na maibabahagi ko din ang story namin ng pinsan ko na si Jet. Pinsan ko at the same time, best friend ko din pero magkaiba kami ng school na pinapasukan. Same age din kami. Sabay na nga kami lumaki at nagbinata. And I hope sa ibabahagi kong kwento kong ito, huwag niyo po akong i-judge. When we were 19 years old ay mas naging close kami ng pinsan ko. Sabay kaming gumagala. Lahat na yata ng masasayang alaala sa buhay ko ay parte siya. Lahat din ata ng mga trials, problems in life, bigat na mga naranasan ko, na-share ko na sa kanya. At ganoon din naman siya sa akin. Naging comfort namin ang isa't isa hanggang sa nahulog ang loob ko sa isang kaklase ko na babae at sa hindi ko inaasahan. Sa isa pang babae kami nagkagusto. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Bea. Maganda, mabait. Pero ewan ko ba, bakit kasi pareho kami ng pinsan ko ng tipo pagdating sa babae? Siyempre mahirap yun sa part namin. Oo. Mahirap kasi ayoko sana magparaya dahil gusto ko din talaga si Bea. Pero mahal ko yung pinsan ko / kaibigan. Kaya sa huli, nagparaya na lang ako. May pagkamasokista na nga yata ako kasi ako pa ang gumawa ng paraan para magkalapit sila lalo. Ako ang humawak ng account ng pinsan ko para ligawan si Bea. And at that moment, masakit pero no choice. Hanggang sa sinagot na nga siya. Sobrang saya ng pinsan ko. At makita siyang masaya, it's good enough for me. Isang araw, dahil wala yung parents niya sa bahay nila at nasa bakasyon ng mga iyon, niyaya ko ni Jet. Nominom sa bahay nila bilang celebration. Lumalim na ang gabi at pareho na kaming nalasing. Hindi ko alam pero parang may mainit na kung ano ang bumalot sa katawan ko nang hindi ko may paliwanag o dala lang siguro ng nainom namin iyon. Kaya sinabi ko sa kanya na time out na ako na matutulog na ako. Kasi ang totoo hindi naman talaga ako mahilig uminom kaya mabilis akong tinamaan. Hindi ko na inantay ang sagot niya at pumasok na ako sa kwarto niya. Doon niya ako pinatuloy. Mga around 11 PM habang nakahiga ako, naramdaman ko na lang yung mainit na hangin na tumatama sa balikat ko. Amoy alak pa iyon. Sa amoy pa lang, alam ko na kagad kung sino iyon. At hindi nga ako nagkamali. Si Jet. Gising pa siya. Nakatalikod na dapat pero ngayon ay nakaharap na sa akin. Nagulat ako syempre pero pinilit kong huwag ipahalata. Kunwari kalmado lang ako. Tinanong ko siya, "Oh, bakit gising ka pa? Anong oras na tulo?" Pero wala siyang isinagot. Tahimik lang siya. Bigla na lang niyang hinaplos ang buhok ko habang nakatitig ng diretso sa mga mata ko. Doon ako tuluyang natigilan. Parang gusto kong itanong kung anong nangyayari, kung anong ginagawa niya. Pero hindi na ako nakapagsalita. Sa unay gusto ko siyang itulak. Gusto ko siyang murahin. Pero tuloy-tuloy lang siya. Parang may sariling mundo. At ewan ko ba Kuya Dax, siguro dahil sa dala ng kalasingan o sa dami ng emosyong sabay-sabay kong nararamdaman, napapikit na lang ako. Hindi ko alam kung tama ba o mali ang nangyari. Basta ang alam ko lang, sa mga sandaling yon, para akong natangay sa agos. Hanggang sa sunod-sunod na nangyayari every time na magkikita kami. Hanggang isang araw ay tuluyan na nag-focus siya sa girlfriend niya
Doon na nga nagbago ang lahat. Wala nang time si Jet sa akin. Pag magkasama kami, nakatutok lang siya sa cellphone niya. Nagbi-video call. O di kaya kachat si Bea. Oo, aminin ko nagagawa pa rin namin yung mga ginagawa namin. Pero nagbabago siya every time na nakikita kami. At ang laging bukang bibig lang niya ay ang girlfriend niyang si Bea. Hindi ko alam sa sarili ko pero bakit nasasaktan ako? Ba't ako naapektuhan? Nakakaramdam ako ng inis. At parang masakit. Ayoko man aminin sa sarili ko pero nagustuhan ko na si Jet. Naging desperado na ako na ayaw kong maagaw si Jet sa akin na kahit alam kong mali at wala akong karapatan. Hanggang sa nakabuo nga ako ng desisyon na makakasira sa aming dalawa at lubos kong pagsisisihan sa huli. Dumating sa point na nilandi ko si Bea. Lahat na yata ng diskarte ginawa ko para hiwalayan ni Jet si Bea. Gusto kong magmukhang malandi si Bea sa mata ni Jet. Dumating na nga sa point na ako yung nagmukhang boyfriend ni Bea dahil ako yung palagi niyang kasama. Kumakain, nakikwentuhan at dahil doon ay nahuhulog na sa akin si Bea. At doon nga ay nakipag-break nga siya kay Jet dahil sa boring daw ito. Kesyo sa chat lang daw magaling. Sa huli nga ay hiniwalayan nga siya ni Bea. At isa pa sa reason ni Bea, mas nagustuhan daw niya ako kaysa kay Jet. Hindi naman ako ganun kasama, Kuya Dax, kaya nakaramdam din ako ng guilt sa ginawa ko. Doon na nagsimula na di na ako pinapansin ng pinsan ko na si Jet. Di niya ako kinikibo pag nagkakasalubong kami. Parang di kami magkakilala. Pati nga pamilya namin nagtataka din kung bakit di na kami nagpapansinan. Kuya Dax, sobrang nagsisi ako at dala-dala ko pa rin yung guilt magpasa hanggang ngayon. At alam kong hindi ko na may babalik pa yung samahan namin dati. I hope some people will understand me na nagmahal lang naman ako eh. Sa maling tao at sa maling panahon. Kuya Dax, sana ma-air mo po ang kwento ko sa channel mo. Kahit maiksi lamang ito. Salamat ng marami lalo na sa mga sulit na tagapakinig ng channel mo. Maraming salamat po. Ako po si Kian. At ito, ang true confession ko. Maraming salamat po sa nakinig ng kwento natin ngayon na ipinadala ni Kian. Kung meron po kayong suggestion o comment sa kwento niya, pwede niyo pong i-comment sa baba. Sigurado po kung babasahin niya ang lahat ng iyan once na may upload po natin ang kwento kong ito kasi nag-aabang po siya. Pero paalala lang po, wag po tayo masyadong harsh sa mga i-comment natin sa kanya. Hinay-hinay lang po. Pakilike na rin po ang kwento at kung hindi pa rin po kayo nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing po at i-hit nyo na rin po yung notification bell para once na mag-upload po ako ay manonotify po kayo at kayong una makakarinig. Paki-add na rin po ako sa aking Facebook at paki-follow na rin po o paki-like na rin po yung Facebook page ko. Lahat po ng detalye ay nasa screen ngayon, dun po sa pinaka lower part. Makikita nyo po dyan yung mga detalye. At kung gusto nyo po magpadala ng kwento, nandyan din po yung email address ko or kaya i-PM nyo ako sa Facebook page ko or dyan sa Facebook account ko. Yun lamang po at maraming salamat po. Hanggang sa susunod po nating kwento. Bye-bye!